This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 20 anyos na dalagang nawawala. Natagpo ang patay at nakabaon sa buhangin sa baybayin ng Lingayen, Pangasinan. Backtracking sa mga CCTV footage kaugnay ng pamamaslang sa isang babae sa Baguio City, patuloy na isinasagawa ng awtoridad. Ginagawang bypass road sa Kalasyaw, Pangasinan. Ginagawa raw karerahan ng mga kabataan. At mala Disneyland na pasyalan sa Pampanga. Saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga malem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 20 anyos na dalagang nawawala at natagpo ang patay at nakabaon sa buhangin sa baybayin ng Lingayen, Pangasinan. Nakaalerto CJ Torida. Sa CCTV footage na ito ng isang apartment sa Lingayen, Pangasinan kung saan nangungupahan ng 20 anyos na si Evelyn Salting, makikita ang kanyang paglabas pasado alas 7 ng gabi noong Lunes. Nakikita namin, sinusundo siya ng boyfriend niya. Bumabalik naman po siya before 10 p.m. Sa iba pang kuha ng CCTV ng Barangay Poblasyon, makikita rin ang dalaga na naglalakad sa kalsada hawak ang kanyang cellphone hanggang sa dumaan pa sa tapat ng barangay hall. Hindi na nakuhanan ng CCTV kung saan nagtungo ang dalaga hanggang sa may mga lumabas na impormasyon sa social media na siya'y nawawala. Sabi niya, na-text kasi hindi daw, yung anak nila hindi na pumasok daw sa school, nawawala. Pasado alas 6 ng gabi kagabi, nakatanggap ng impormasyon ang Lingayen Police na may nakitang bangkay na nakabaon sa buhangin sa baybaying sakop ng Barangay Poblasyon, Lingayen. May mga namamasyal na pamilya. Ngayon, nung natapat po sila doon sa lugar kung saan recover yung bangkay, napansin po nila yung parte ng katawan ng tao na nakalibing. Ayon sa pulisya, positibong kinilala ng kanyang pamilya ang bangkay na si Evelyn, isang college student at tubong barangay Sabling, Anda, Pangasinan. Nakita ng bangkay ng sugat sa ulo. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy ng bangkay upang malaman kung ginahasa ang biktima. Wala pang person of interest o suspect sa krimen, pero kabilang sa mga subject for investigation, ang nobyo ng biktima at dalawang iba pa. Isa sa mga tinitingnan ng pulisya na motibo sa krimen ay crime of passion. Kinukuhanan ng statement, iniimbestigahan ng ating tinanggi naman po niya na hindi siya yung pero hindi po tayo nagtatapos doon. Patuloy ang backtracking ng PNP sa mga kuha ng CCTV camera sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Tututukan daw ng pulisya ang kaso. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Bypass road sa Barangay Bued, Kalasyaw, Pangasinan, ginagawa raw bentahan ng mga pagkain at karerahan ng mga kabataan. Tutukan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Problema raw ng mga opisyal ng Barangay Bued, Kalasyaw, Pangasinan ang pagdami ng mga nagbebenta ng pagkain sa bahagi ng bypass road tuwing hapon hanggang gabi. Wala raw kaukulang permit ang mga naglalako sa lugar. Food poisons. Sino ang haharap? Di kami na mga barangay official. Kami dyan. Kaya ang problema namin dyan, yung mga yan. Kasi hindi mo masabi na kung hindi naubos yung tinda nila, siyempre ititinda ulit nila, ipapainit nila. Hindi namin alam yan. Kung mga bata ang kumain, na-hospital sila. Hindi naman daw nila ipinagbabawal ang pagbebenta roon pero kailangan nilang pumwesto sa ligtas na lugar at importanteng mayroon silang permit. Reklamo rin ng ilang residente ang mga nagkakarerahan ng mga sasakyan sa lugar. Noise ng motor ay talagang maingay. Ano po, mga nagtitinda ng mga tusok-tusok ganon, tapos minsan may nagkakarera din ng motor. Tapos paggabi naman mga nakakotse yun, mayroon pa ngayon sumasad dyan.
Inireport na sa PNP ang nagaganap umanong drug racing sa lugar. Pinaigting na rin ng barangay ang pag-iikot sa lugar tuwing gabi. Plano ng Barangay Board Council na maglagay ng CCTV sa lugar para mamonitor ang mga ginagawang aktibidad. Pinaalalahanan din ng mga dayo at mga nagbibenta na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang basura. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Mabagal na paglaki ng mga alagang bangus, problema ng ilang bangus growers ngayong Burr months. May ulat, Claire Lacanilaw, Dungka. Ngayong unti-unti nang nararanasan ang malamig na panahon, problema ng ilang bangus grower ang mabagal na paglaki ng kanilang mga alagang isda. Mahina raw kasing kumain ang mga alagang bangus tuwing malamig ang panahon. Ayon sa bangus grower na si Rodolfo, kung dati nasa 15 bags ng feeds ang naipapakain niya sa mga alagang bangus kada araw, ngayon hirap pa niyang maipaubos ang 8 bags ng feeds. Ay siyempre ma'am, pagka mahinang kumain yung isda matagal lumaki. Mabagal yung iniisip mong terms mo na target mo 4 months. Wala, hindi mo kaya yun. Inaabot lang ng 3 hanggang 4 na buwan ang pag-aalaga ng bangus bago anihin. Ngunit ngayong Burr months, umaabot daw ng hanggang 6 na buwan. Pagka ganitong Burr months na, mataas ng tubig sa gabi. Pero sa umaga, ganito, mababaw. Ibig sabihin nun, kunti na lang may papakain mo. Samantala, ayon sa Sinag, sapat pa naman ang supply ng bangus ngayong Burr months. So far, yung supply naman ng bangus is enough naman, pero siyempre yung presyo medyo mas mataas ngayon kasi yung production cost mataas. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, Dungka, 1 North Central, Luzon. Patuloy ang backtracking ng Baguio City Police Office sa mga posibleng kuha ng CCTV sa lugar kung saan natagpuan ang hubot-hubad at wala ng buhay na si Cassie Gabriel Labayen sa loob ng inuupahan niyang bahay sa San Carlos Heights noong Biyernes, September 20. Sa pamamagitan nito, posibleng lumakas ang hawak na ebidensya ng mga pulis upang maidiin sa krimen ang mga person of interest. Samantala, ipinadala ng BCPO sa Campo Crame ang mga nakuha nilang specimen sa crime scene para sa komparison ng mga POI. Tiniyak naman ng BCPO ang kanilang pagtutok sa investigasyon upang makamit ang hustisya sa pagkamatay ng 18 anyos na dalaga. Tradisyon sa paggawa ng pagkaing panara sa Pampanga, ating alamin sa report. Kapuso, naghahanap ba kayo ng healthy at swak na budget na ulam para sa inyong pamilya? Presenting Panara. Ang Panara ay isang tradisyonal na pagkaing pampasko na karaniwang inilalabas tuwing simbang gabi. Pero ngayon, hindi mo na kailangan pang maghintay ng Disyembre para makakain ng Panara. Dahil ikaw mismo ay pwede nang gumawa ng iyong sariling version. Sa tulong ng Panara Demo Workshop na pinangunahan ng Kapampangan culinary icon na si Atching Lilian Borromeo. Sa paggawa ng Panara, ihanda ang mga sahog tulad ng ginayat na green papaya, bawang, sibuyas, galapong, asin, paminta at marami pang iba. Para sa pabalat, paghaluin lang ang giniling na bigas, white wine hanggang sa maging dough. Lagyan ng atsuete para sa added color ng pabalat. Sa filling, maggisa ng bawang at sibuyas at isunod ang hiniwang papaya. Kung walang papaya, pwede ding alternative ang upo. Haluin ng maigi at hayaan maluto. Kapag ready na ang filling, kumuha ng dough, balutin na parang empanada ang hugis at saka iprito hanggang mag-golden brown. Talagang napakasarap ng lutong Kapampangan. Kabilang sa mga nakiisa sa cooking demonstration ng ilang kabataan na kusinero sa lalawigan. Ayon sa mga organizer, layo ng aktibidad na mapreserba at maipasa sa susunod na henerasyon ang mga ipinagmamalaking pagkaing Kapampangan. Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mabato at baku-bakong farm-to-market road problema ng ilang magsasaka at residente sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report.
Madalas masiraan ng gulong ang motorsiklo ng 32 anyos na si Randolph Aquino dahil sa baku-bako at maputik na farm-to-market road sa barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Hirap din daw sa pagpasok ang mga estudyante. Maputik ma'am, tsaka minsan lumulubog yung mga sasakyan, mga tricycle, lalo na single tsaka tricycle yung karamihang service dito. Laging naplaplatan ma'am, tsaka kawawa din yung mga estudyante ma'am. Imbis na ikarga sa garong o tricycle ang mga aning produkto, madalas binubuhat na lang ng magsasakang si Marlon ang mga ito. Pahirap daw kasi ang mabatong daan. Pagka marami na yung kalamansi madam na napitas namin, binubuhat na lang. Kasi mahirap yung daan, lubak-lubak. Nakatakda raw inspeksyonin ng LGU ang kalsada upang hindi mahirapan ang mga residente, lalo na ang mga magsasaka. Sisimintuin yun. Mga 150 meters siguro, pero hindi pa makumpleto yun. Pag na-simento yun, madam, hindi na mahirapan ng mga tricycle. Yung mga magsasaka din ngayon, ma'am. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Kamustahin natin ang lagay ng trapiko sa junction ng Dagupan City ngayong hindi muna pinapadaan ang mga jeepney na may rutang San Fabian, Manawag at Mapandan. Kaugnay niyan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, andito tayo ngayon sa bahagi ng MH Del Pilar Street sa bahagi ng Barangay Herrero Perez sa Dagupan City. At kung mapapansin nyo, ay nagkakaroon nga or nakakaranas ng bahagyang traffic build-up. Ngunit tuloy-tuloy naman yung pag-usad ng daloy ng trapiko dito sa bahagi ng MH Del Pilar Street. At ngayon nga na nagpapatupad ng traffic rerouting scheme, makakasama natin ang Deputy Chief ng Public Order and Safety Office Dagupan City na si Sir Rexon De Vera. Sir, magandang hapon, sir. Sir, kamusta sir? Ngayon nga po na nagpapatupad po tayo ng traffic rerouting scheme, partikular sa mga jeep, pampaserong jeep na may rutang San Fabian, Manawag, Calasiao, Dagupan. Sir, kamusta sir? Yung lagay ng trapiko dito? Yes po, tama po kayo. May traffic build-up po noong mga nakarang araw. Kaya nag-usap po kami ni Poso Chief Arvin Dicano na i-reroute po yung mga eastern municipalities tulad ng mga pampaserong jeep na Manawag, sa Nasinto, saka San Fabian, Mapandan. Ganun din po, nireroute din po natin yung mga Calasiao na papunta sa kanilang bayan kasi dahil nga sa gawa ng road construction dito sa may part ng Perez Boulevard sa MH Circular, doon sa mga nireroute po nating mga lugar is yung Santa Maria Street, palabas po sila ng Penar, yung mga eastern municipalities. Ito namang Calasiao is papasok ng Herrero Perez, palabas po sila doon sa may Mayumbo at dinagdagan po natin ng tao doon sa mga part na pinagrirutan po natin para po may mag-guide po doon sa mga pampasahirong jeep at sa mga commuters po natin. Maraming salamat sir. At mga kapuso, ayon nga sa Public Order and Safety Office ay pinag-aaralan pa nila ang ipatutupad na traffic scheme dahil anumang araw ay gagawin na rin yung konstruksyon sa bahagi ng Tapwak papuntang Perez Road. At pinapayuhan naman yung mga motorista na para makaiwas na rin sa mabigat na daloy ng trapiko ay dumaan sa mga alternatibong ruta upang hindi na rin mabala sa kanilang pupuntahan dito sa Dagupan City. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Samantala, excited nang pumasok sa eskwelahan ang mga learner ng junior high school sa isang paaralan sa Dingras, Ilocos Norte. Hindi ito ordinaryong araw para sa kanila dahil araw ito ng examination. Nagsimula raw ang pagsusulit hanggang sa magsimula na rin ang kanilang guro na si Jerwin Valencia na magpamigay ng merienda sa mga learner. Libreng pagkain para sa mga learner habang nag-e-exam. Ito raw ang naisipan ni Teacher Jerwin para maging ganado sa pagsagot sa pagsusulit ang kanyang mga estudyante. Para kay Teacher Jerwin, masaya siya na naibabahagi sa mga estudyante ang kanyang pagiging creative sa pagtuturo para lalo pang mahubog ang kanilang kakayahan at mahihanda sila para maging responsableng mamamayan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Madilim na bahagi ng ilang kalsada sa Bangaldan, Pangasinan, problema ng ilang motorista at residente. Tutukan sa report. Nangangamba raw ang ilang residente at motorista tuwing dadaan sa kalsadang malapit sa Angalacan River sa Bangaldan, Pangasinan. Bagamat may solar street lights sa lugar, may ilan pa ring bahagi ng kalsadang madilim tuwing gabi. Kaya ang ilan, iniiwasan ang dumaan sa lugar tuwing gabi. May mga parte pa rin dyan na madilim, nakakatakot pa rin. Siyempre kapag may masamang loob, di mo makikita kung yung madilim na parte, di mo makikita kung saan sila biglang lalabas. Kaya nakakatakot pa rin. Madilim talaga, madam. Maraming sasakyan, sobrang patakbo nila. Kasi hindi naman silang, madam, dahan-dahan magpatakbo. Nagsasagawa ang MDRRMO ng pruning sa mga puno sa lugar. Natatakpan daw kasi ng mga sanga ng puno ang mga solar light, kaya hindi masyadong makakuha ng enerhiya mula sa araw. Kaya madilim din ang ilaw ng mga ito. Kailangan din daw matanggal ang mga sanga ng puno dahil nagiging sanhi ng aksidente tuwing may kalamidad. Ito yun po yung isa sa mga alternatibong rota po ng mga sasakyan. Posible po na baka may mga bumagsak din na sanga kaya agad mari po talaga ay tinatanggal po natin. Kasama po natin yung mga ating Angalacan River Task Force. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dongka, One North Central Luzon. Dupag Rock Formations, patok na pasyalan sa Luna, Apayao dahil sa kakaibang adventure. Ating dayuhin sa report. Kakaiba at makapigil hiningang adventure ba ang hanap mo? Ang Dupag Rock Formation sa Marag Valley sa Luna, Apayao ang para sa'yo. Bago makarating sa lugar, mala extra challenge dahil sa mga matutulis na rock formation na kailangang daanan at malagpasan. Mula sa kalsada, 12 kilometro ang layo at kailangang lakarin ang kagubatan. Sa paanan ng Dupag Rock Formations, bubungad ang mga limestone na mistulang lumang ladrilyo. 2 ang daanan papunta sa Dupag Rock Formations. May masikip at maluwag. May baging din kung trip na maglambitin. Dinarayo naman ng mga hiker ang Mount Namandiraan sa Cervantes, Ilocos Sur. Ito kasi ang highest peak sa Ilocos Sur kung saan masisilayan ang lalawigan ng La Union kung maganda ang panahon. Pero kailangang magbaon ng lakas dahil aabot ng 5 hanggang 6 na oras ang hiking. May madulas pang daanan kapag umuulan. May ilog pang madadaanan na tiyak mapapawi ang pagod dahil sa napakalinis at malamig na tubig nito. May 4 na peak ang Mount Namandiraan at sulit na sulit ang pagod dahil sa malaparaisong tanawin. Dito makikita ang mga oversized pine trees at mahamog din sa lugar. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala pa ring epekto ang habagat sa anumang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang pag-ulan. Dahil yan sa localized thunderstorms na madalas maranasan sa hapon at gabi kahit mainit at maalinsangan ng panahon. Easterlies pa rin ang dominant weather system na umiiral at nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, kumpara noong mga nakalipas na linggo, kakaunti ang ulan sa Luzon. Maliban na lang sa kalat-kalat na ulan sa Ilocos Provinces, Bataan, Zambales at Bulacan. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pagpaparami at pag-aalaga ng mga hipon nais palakasin bilang alternatibong kabuhayan sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Malaking tulong sa ilang prawn growers sa Bangaldan, Pangasinan ang panahon ng tag-ulan sa malakas na produksyon ng hipon. Mas mabilis kasing lumaki ang mga hipon kung maulan. Kailangan lang daw ng pagpapakain sa mga hipon upang mabilis lumaki. Problema lang daw ang lumot na ipapakain sa mga hipon. Pag tag-ulan magandang hipon, pero pag tag-araw mahirap. Matagal lumaki. Kasi kailangan ng tabang hindi puro alat. Ang maganda diyan lumot muna bago ka maglagay ng banami. Kasi ang banami pag wala namang pagkain matagal lumaki.
Saka kung bibili mo yung pagkain nila, mahal. Nais palakasin ng lokal na pamahalaan ang pagpaparami at pag-aalaga ng hipon sa bayan. Malaking tulong daw ang ginawang orientation ukol sa shrimp culture at management ng BIFAR kasamang Municipal Agriculture Office. Malaking tulong daw ang tamang pagpapakain sa hipon upang tumaas ang produksyon. Mainam daw itong alternatibong kabuhayan ng mga residente. Para po malaman nila yung pag-asikaso at kung ano yung mga dapat nilang gawin para po ay maparami nila yung kanilang productions. Tiniyak ng Mangaldan Municipal Agriculture Office ang sapat na tulong at monitoring sa mga prawn growers sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Panghahakot ng mga botante mula sa ibang lugar para magparehistro sa Talavera, Nueva Ecija, inirereklamo ng ilang residente. Narito ang report. Ikinababahala ng ilang residente ang di umano'y pangahakot ng mga botante mula sa ibang lugar at ipinaparehistro sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija. Tila marami na raw kasing nakalusot ng mga bagong botante nitong mga naunang voter registration na di umano'y nakapagparehistro mula sa ibang bayan at lungsod gamit lamang ang barangay certificates at sworn statement. Siguro matagal na rin pong nangyayari dahil ngayon pa lang siguro namin natutuklasan na may mga ganito palang pangyayari. Natuntun daw ng ilang concerned citizen at residente ang ilang nagparehistro mula sa ibang lugar na hindi taga Talavera. Nag-fill up, tapos inakot nga po kami dyan sa papuntang Talavera. Naghain na raw ng reklamo sa Comelec Talavera ang mga residente para ipatanggal sa voters list ang 853 na mga bagong pangalan. At kung hindi umano mababantayan, ay posibleng bigla na lamang lumobo ang bilang ng mga botante sa darating na midterm election sa susunod na taon. Parang magiging rogues sila kasama sa ayuda, pero sa iba naman mapupunta, sa kanila. Buti sana kung dumating doon si barangay chairman at sinabi niya, nakita ko po yung mga taong yan, 400 silang pumila dito, I'm ready to make an affidavit. Susulat ko dito, these people appeared before me, kumuha sila ng residency certificate nila, I can attest to the truth of this, etc. etc. Then baka mas okay pa. Itinanggi naman ng election officer ng Talavera, Nueva Ecija ang umano'y panghahakot ng mga botante mula sa ibang bayan o lungsod para makapagparehistro sa Talavera. Mahigpit po talaga. Sa katunayan po, marami po ang nagpupunta sa opisina pero hindi po lahat na pagbibigyan natin dahil wala po silang requirements. At base po sa Comelec Resolution 10963, kailangan po meron po silang mga valid IDs and other documents para po natin sila mapagbigyan na mai-rehistro o mai-transfer dito sa bayan po ng Talavera. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Hezbollah commander napatay ng Israeli army sa isang airstrike sa Beirut, Lebanon. Yan at iba pang globalita sa report. Kinumpirma ng Israeli army na napatay nila sa isang airstrike sa Beirut ang Missile and Rocket Force commander ng Hezbollah kasabay ng tumitinding cross-border attacks ng dalawang panig. Sa isang ulat, halos 600 katao na ang namatay, kabilang ang 50 bata at mahigit 1,800 naman ang nasugatan. Simula nang maglunsad ang Israel ng heavy strikes noong Lunes ng umaga. Samantala, sinabi ng ambassador ng Israel sa UN na bukas ang Israel sa mga ideya para sa pagtigil ng hidwaan sa Lebanon. Nais ng Israel na masecure nito ang northern border at pahintulutan ang mga displaced na residente na makabalik. Ito ay naglatag ng batayan para sa isang mahabang labanan, habang sinabi ng Hezbollah na hindi ito susuko hanggat walang naaabot na tigil putukan sa Gaza. Nanawagan si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na itigil na ang lumalalang giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Ayon kay Trudeau, ang pagpatay sa mga babae at bata sa Lebanon ay labis ng nakababahala. Inatake ng Israel ang mga target ng Hezbollah sa southern Lebanon at inatake naman ng Hezbollah ang military facilities sa northern Israel kahapon. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Mahigit 500 na indigent individuals sa Pampanga nakatanggap ng financial assistance mula sa DOLE. Tunghayan sa report. Daan-daang indigent individuals mula sa Lubao, Pampanga ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Department of Labor and Employment matapos ang 10 araw na pagtatrabaho sa kani-kanilang komunidad para sa tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged or displaced workers. May mga naglinis ng kanal para iwas baha tuwing tag-ulan tulad ni Erasto. Opo, yung pong nagano po kami ng mga kanal.
yung mga kanang dinis po namin lahat po. At mayroon ding mga tumulong sa paggawa ng mga bumbilang panangga ng probinsya sa oil leak dala ng barkong Mount Terra Nova sa Bataan. Siyempre masaya kasi yun nga nakakatulong nakatulong kami alambaw doon sa oil spill sa Bataan, nakatulong kami doon. At the same time, napigilan pa na kumalat pa yung oil na tumagas. Ayon sa DOLE, layo ng nasabing programa na makatulong sa mga mamamayang Pilipino na walang permanenteng trabaho. Pero hindi lang sa payout nagtatapos ang tulong ng pamahalaan dahil bawat benepisyaryo ay isa sa ilalim sa profiling para mag-qualify sa iba pang programa ng pamahalaan sa tulong ng Tupad Plus. Tinitingnan namin ang profile ng mga Tupad beneficiaries natin na kung meron dyan na pwedeng i-train pa further, ang tawag natin dito Tupad Plus. Nakikipag-collaborate tayo sa ibang ahensya like TESDA para mabigyan din namin ng enhancement. Nasa mahigit 500 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda na tig 5,000 pesos. Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Napigilan ng Jose Rizal University ang fiery comeback ng Arellano University upang maitala ang 92-89 win sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Umiskor si Joshua Giab ng 15 sa kanyang 18 points sa fourth quarter upang buhatin sa panalo ang Heavy Bombers. Taglay na ng JRU ang 2-4 win-loss card, habang ang Chiefs ay may isang panalo at 5 talo. Sa Biyernes, September 27, magbabakbakan ang Mapua Cardinals at San Sebastian Golden Stags sa unang laro. Nasusundan ng sagupaan ng LPU Pirates at Benil Blazers sa second game. Mapapanood live ang mga laro sa Heart of Asia. Mala Disneyland na pasyalan sa City of San Fernando sa Pampanga, dinarayo. Narito ang report. Mickey, Olaf, Spider-Man, at marami pang iba. Wala ka sa Disneyland kapuso, kundi nasa isang Christmas park na makikita sa City of San Fernando, Pampanga. Makisaya sa iba't ibang Disney characters. No need to go to North Pole dahil pwede mo nang ma-feel ang Christmas chill sa kanilang artificial snow. Dalhin yung mga anak mo dito, yung family mo, marami silang pwedeng pagpilin na pag-pictures. May ngipin na wala! Pwede dito! Pwede ring mag-post sa kanilang mga picture-perfect na views tulad ng Dome Arc, Christmas houses, giant candy canes, at ang iconic giant castle ng park. Tayong mga Kapampangan, paninindigan po natin yung Christmas capital of the Philippines. Para tuloy-tuloy yung pagbibigay ng saya, hindi lang dito sa Pampanga, kung hindi buong Luzon. Bukod sa mga atraksyon, regular din ang show ng mga Disney characters sa park. Pet-friendly ang park. Bawal magdala ng outside food, pero samot-sari naman ang food choices sa higit 20 stalls sa loob ng park. Bukas ang pasyalan mula 5 p.m. hanggang 12 midnight. Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Mga kapuso, 91 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.